Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga Duterte, nandito na sa Luneta, sa harap ng monumento. Si Warley. Ayan na, hinahamon. Ayan na, Rodrigo Duterte. At si Carbonell. At hindi sumipot yata. Naka-6 na oras na. Alright, wala pa rin itong si Duterte, si Baste. Alright, panoorin po natin guys, and not further ado, let's do watch dito kay ang pagsipot ni Carbonell sa hamon ni Rodrigo Duterte sa Luneta. Alright, let's get it on. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonell. Nung ako po ay nagboluntaryo upang maging kasapi sa arresting team ng ICC, meron po tayong pinagbabasihang batas. Meron pong batas hinggil po dyan na ang isang mamamayan ay pwede pong mag-epekto ng warrant of arrest sa mga panahon na walang arresting officer. Alam po ninyo, ang ating pong informante na taga-ICC ay nagsabi po sa atin na maaari daw po yung aking binanggit sa YouTube na pagbubuluntaryo bilang kasapi ng arresting team ng ICC. Ayan, bakit hindi sumipot itong si Baste para sa duelo nito ni Warley Carbonell sa Luneta? Ano po ibig sabihin yan? Meron po tayong magiging opisyal na karapatan. Ayan, naduduwag ba itong si Baste dito kay Warley Carbonell? At nakahanda na at hinihintay si Baste. Na aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, paulit-ulit po sinasabi ni Duterte na siya raw po ay hindi pahuhuli ng buhay. Abay, ito po isa na namang pambubusabo sa ating pong katalinuhan bilang mamamayang Pilipino. Binubudol-budol po tayo, ini-scam po ang ating utak. Kaya nga po napipilitan po tayo magpaliwanag sa tuwing merong tumatawag sa atin. Ang pinakahuli po ay yung komento ni isang vlogger ng pangalan po ay Coach Jared. Ang sabi niya, pakikwento nga sa akin, Kawaldi, kung ano talaga nangyari doon sa paghahamon ng draw, ng barilan sa inyo ni Duterte. Ito po yung pagpapaliwanag na inasahan ko po sa huling pagkakataon ito ng aking pong pagpapaliwanag. Nung meron pong broadcaster na pinatay sa Davao City, ang pangalan, Juan Porras Pala Jr. Isa po siyang popular na broadcaster sa Davao na ang kanya pong naging kasalanan kay Duterte ay ang pagbubunyag dito hinggil po sa mga anomalya at mga korupsyon sa Davao City Hall. Sa Davao City, ng panahon po ni Duterte, epektibo po niyang na-terrorize ang media. Eh lahat po, pareho po sa nangyari ng panahon ng presidency niya sa Pilipinas. Abay, naging tamime po at naging tagapagtanggol niya ang media. Mayroong mga nagsasabing dapat daw ipagpatuloy ang patayan at pag sino man ang hindi pumapayag dito ay ibig sabihin kumakampi sa mga drug traffickers. Yan po ay nakakalungkot sapagkat yan po ay isang panlilinlang. Hindi po totoo yan. Ganun pa man. Pero ba, hindi umatin na si Baste dito sa duelo nila sa Luneta. Asan kaya si Baste? Alright, at panoorin po natin yan. And let's get it on. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Sa ating pong pagbati na yan, ay para po tayo nasa Quadcom yan na nagtitake out muna tayo ng ating pong bawat sasabihin po rito sapagkat ang mga pagbalangkas po natin ngayon ng ating mga topic o pitak o kabanata ng ating pong komentaryo sapagkat tayo po ay professional commentator. Hindi ko po minamalit ang pagiging vlogger. Hindi po ako classified as vlogger. Ako po ay broadcast journalist, professor sa journalism, at yung mga gusto po mag-challenge sa aking pong talino o kakayanan
ay handa po tayo makipagdebate kahit na pribado kahit sa telepono lamang. Ganun pa man, masyado pong drama ang nangyayari po ngayon sa ating bansa sapagkat meron na po tayong democratic space, ika nga. Ano po yung democratic space? Yung po bang meron tayong kalayaan na nakakapagsalita ng bawat isa na hindi natatakot na meron Duterte o meron mga Davao Death Squad na nandito sa Kamaynilaan. Ang isa po nila sa pangunguna ng isang nangangalang Colonel Lito Patay, mamamatay tao. PNP, pulis po yan. Ngayon, ano po itong mga nangyayari sa atin? Abay, sabay-sabay po halos sa Quad Committee at napakarami pong tao ang nakikinig at tinitignan ko yung viewership. Umaabot na po tayo halos 1 milyon mga nakikinig o nanonood sa Quadcom sa tuwing nagkakaroon po ng Quad hearing. At sa Quad hearing na yan, isa po tayo sa mga nagko-cover o nagmamasid at nakita po natin ang pagbabago napakalaki sa ating pong democratic space o kalayaan na maging Pilipino muli na hindi po nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ngayon, kapagkat napakinggan po natin ang salaysay ni Kerwin Espinosa kung paano siya tinakot ni Bato de la Rosa, napakalaking krimen po yan, napakalaking kabulastugan, napakalaking pagkakasala nitong si Bato de la Rosa na kanyang utusan itong resource speaker na kanya pang sinundo pagdating mula Dubai na si Kerwin Espinosa na binibintangan nilang drug lord. Ano nga naman laban mo? Kung ang merong karapatan na isulat ang iyong pangalan bilang drug lord, ang siyang tunay na drug lord na ka-uniforme nga lamang ng PNP o kaya siya ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo, ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas, walang iba kundi nagdeklara ng war on drugs ang pangalan Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. Ayan, At sapagkat tayo po hindi na ngayon bulag at hindi na po tayo ayan, duwag ka na tuloy, Duterte. Baste, hindi ka nagpunta ng Luneta sa duelo ninyo ni Warley Carbonell at tinahamon ka pa. pipi, hindi tayo bingi. Abay, aksyonan po natin to. Ang lumalabas, sang ayon po sa ating papanoo, pakikiisa o subaybay ng Quad hearing, yung kontra-droga ni Duterte ay kontra mahirap, kontra Pilipino, kontra nakatsinelas, kontra doon po sa mga kayang-kayang takutin ng Davao Death Squad. Opo, nasa kamay nila yung Davao Death Squad. Naglilipa na po sila ngayon dito. At karamihan po dyan ay mga pulis sapagkat hindi lamang dinoble ni Duterte ang pulis, sahod ng pulis, kundi nagdagdag pa siya ng pabuya sang-ayon po kay PNP Colonel Ruyena Garma ng award system o reward system, monetary reward system. Ano po ibig sabihin yan? Sa bawat napapatay, kahit na nakatsinelas, kahit na sino yan, pag napatay mo, meron kang pabuya kay Duterte, anywhere between 20,000 to 1 million pesos. Depende sa kategoryang ilalagay ng PDEA. Yung pong PDEA na yan ay malaki na rin ang kasalanan pero wala po tayong magagawa. Kundi hilingin na sila ay magbago, takutin na hindi tayo natatakot sa kanila at uusigin natin sila pagdating ng araw. Mga kaibigan, yung pong pagsasabi ni Sara Duterte na kinakailangan patayin si Marcos ay kanya pong gagawin. Si Pangulo ng Republika ng Pilipinas yan. Ano pang paggalang ang gagawin ng sambayanang Pilipino kung isang tao pa rin ni Sara Duterte na sapagkat siya ay Vice President ay kaya niyang magsalita na papatayin niya ang Pangulo. Yan ay self-serving kaswapangan sapagkat pag namatay nga naman si Duterte ay si Marcos, siya ang magiging Pangulo. Ayaw po natin magkaroon muli ng Pangulo na Duterte at kung matino sana ang mga taga-Davao, dapat hindi magkaroon ng Duterte na congressman, dapat hindi magkaroon ng Duterte na alkalde. Papag-usapan na po natin alkalde. Ano pong pangalan niyan? Baste Duterte. Mayor. Ano pong kwalifikasyon ng panay tattoo sa braso na alkalde na yan? Siya ay anak ng isang mamamatay tao. Ano po ang kanyang tinura nitong huling mga 5 araw? Sabi niya, mga kaibigan, na pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, hihilingin niya sa Pangulo kay Sara Duterte na siya
ang gawing sekretaryo ng Department of National Defense at kanyang wawakasan lahat ng drug addict sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagbubomba ng buong Ilocos Norte. Sabi, ginagawa niya pong bakla ang mga Ilocano. Mukhang kayang-kaya niyang sabihin na eto mga taga Davao na ito, sabi niya, hukayin natin ang bangkay ni Marcos at itatapon ko sa West Philippine Sea. Eh bakit hindi mga Duterte itapon natin sa West Philippine Sea? Natatakot ba kayo dyan? Ito po nagsasabi na bobombahin niya ang Ilocos. Hindi dahil sa Ilocano ako, kundi dahil sa sinabi pa niya na yung ginawa ni Duterte sa Marawi, gagawin niya rin. Yan po ang ating pong pag-uusapan at makinig kayong mabuti. Ipaabot ninyo ito kay Baste. I-share ninyo itong pangungusap na maririnig po ninyo. Ulitin ko po, hinahamon ko ng duelo, barilan, itong si Mayor Baste Duterte para ipakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan, hindi tayo nagbibingi-bingihan at hindi po tayo mistulang mga binabae o kaya nagbabakla-bakla na parati na lamang inaapi ng mga Duterte. Lalaban po tayo. Natatandaan po ninyo na noong araw, hinamon ako sa Davao ng Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ayan, matagal na palang hinahamon to no? At bakit hindi puntahan ng mga Duterte kung matapang talaga ang mga kampon ng Duterte? Sapagkat nagpunta po ako roon para imbestigahin o alamin ang pangyayari hinggil sa pagpapapatay niya. Si Duterte nagpapatay sa isang radio commentator ng pangalan Juan Porras Pala Jr. o popularly known sa buong Davao as Jun Pala. Inuulit ko po, ang nagpapatay po dyan ay si Mayor Rodrigo Duterte. Eh bakit alam niya ng Davao, nandun ako? Eh bakit nagbibingi-bingihan? Bakit nagpipipipipihan? Yung po masama riyan, yung nagbibingi-bingihan na tinitikom pa yung bibig at para pong okay lang, may napatay, media. Eh ang pamamahayag ay sandigan ng demokrasya, mga kaibigan. Kaya hinamon po ako ni Duterte, sabi niya, huwag papapuntahin si Carbonell dito sa magkukorte ko sa opisina ko. Sasampal-sampalin ko lang yan. Eh di sumagot po ako nung ako in-interview, sabi niyo si Mayor, huwag niyang gagawin yan. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Abay, nayabangan po sa akin, sinabi niya, hambugero ka ayo itong Manila reporter na ini. Hoy, Carbonell, sabi niya, hinahamon kita ng duelo. Harapan ng City Hall ng Davao, dyan sa may estatwa ni Don Tomas Claudio, sa may harapan po ng Davao City Hall yun. Alas 9 ng umaga, in-interview na naman po tayo ng mga nateterrorize na media ron. Ang media ng Davao ay nateterrorize po ng mga Duterte at ng Davao Death Squad. Kaya po sila nagmimistulang bulag, pipi o bingi. Pag hindi po sila bulag at pipi at bingi, sila po ay mga pabaya sa kanilang trabaho, okay, they do not deserve to be journalists anywhere in the country. Ba, in-interview po ako, sabi, hinahamon ka ni Duterte. Ako napanood ko sa TV, hinahamon ako ng barilan. Pakisabi kay Mayor, karangalan ko natanggapin ang kanyang hamon. Alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa City Hall. Dumating po September 6, 2003, nung pinatay si Jun Pala, 2003 po yan. Dumating po ako, maraming witness. Isa po dyan yung mga kasamahan ni Atty. Homobono Adasa na governor ng Misamis City, nandiyan po siya sa Davao, at sinulat niya yan. At sinabi niyang may mga witnesses na mga taga-media kung anong nangyari. Hindi sumipot ang tatay ni Baste. Tinindyan ako. Ganun pa man, okay lang. Nanalo po ako sa duelo by reason of default. Hindi dumating ang kalaban. Ngayon, sa sinabi ni Baste Duterte na bobombahin niya ang Ilocos Norte, sa sinabi ni Sara Duterte na huhukayin niya ang bangkay ni Marcos at itatapon sa West Philippine Sea, hindi ko po ugali na lumaban sa babae. Kaya doon na lamang po tayo kay Baste. Hinaulitin ko for the third time, hinahamon kita, Mayor Baste Duterte, ng duelo. Meron po tayong oras, alas 9 ng umaga, November 10, magkikita po tayo sa harap po ng Luneta, harap ni Rizal. Magpunta ka ron. Pag hindi ka nagpunta, ibig sabihin, duwag ka. Ibig sabihin, Alright, hindi mga nagpunta. kriminal kayong mga Anong oras na? Ibig sabihin, kayo ay mga peking drug lord, anti-drug warrior, kayo ay mga drug lord.
hindi nagpunta si Baste ngayong November 10 sa Ibig Luneta. sabihin, mandarambong kayo. Ang ibig sabihin, traidor kayo sa Pilipinas sapagkat pro-China kayo. Prove me wrong. Be there. Dumating ka. Baste Duterte sa Luneta. 9 o'clock, November 10, 2024. Andyan ako, hintayin kita. Wala na, anong oras na? Ngayon, pag hindi ka dumating, talagang nangguyo ka lang ng mga Pilipino, nanakot lang kayo mga DDS kayo, nanakot lang kayo mga Dabawenyo, nakakahiya kayo, dapat ikahiya kayo ng Dabawenyo. Kaya mga kaibigan, ikalat ninyo ito, lunurin natin sila ng sharing hanggang makarating kay Basti Duterte para hindi niya sabihin, hinamon pala ako, hindi ko alam eh. Walang nakikinig dyan kay Carbonell. Ngayon siya maghamon, sabi niya. Okay, ngayon, hinahamon ko, uulitin ko. 9 o'clock in the morning, no more no less, nandyan ako sa Luneta, harap ni Jose Rizal, at hintayin ko ang pinakamatapang na lahing Dabawenyo, Duterte. Magpakalalaki kayo, manindigan kayo. Pag hindi ka sumipot, Baste Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang apelyido mo, kasumpa-sumpa ang lahi mo. Duwag! Hinahamon kita. Magpakalala. Alright yan, tinamon talaga ni nagpunta ngayong araw na to. Anong oras na, di ba? 12, mag-alas 3 na, pero walang Baste Duterte o sino mang Duterte ang inamon ni Carbonell sa harap ng ni Jose Rizal para sa duelo. Alright, nakakaya daw ang apelyido ng Duterte sa Dabawenyo at ikalat itong video ayon kay Carbonell. At maraming salamat sa inyong lahat and thank you so much. And peace out. Antabayanan po natin ang sunod na duelo ng Duterte at Carbonell. Alright, thank you so much and God bless us all.